Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, sure ball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Hello po sa inyong lahat mga kababayan. Good morning, good afternoon, good evening wherever you are in God's green earth. At nandito po tayo ngayon sa ating na radio show sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 dito po sa AM Band. At wag na pong kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, no? Oo, dahil nandito po tayo eh. So, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe dito, guys. Ayan. Kamusta po kayo lahat? Oo. At maraming pong salamat sa inyong patuloy po na pagsuporta po sa atin. Huwag niyo rin kalimutan na mag-subscribe sa ating personal na YouTube channel, Coach Jared Live. At syempre, meron din po tayong second channel ng Pinasabat, no? Kung saan mapapanood niyo yung mga replay nito pong ating radio show. Oo. Kamusta po kayong lahat? Oo, marami tayo. Well, medyo mabigat yung pag-uusapan natin tonight. Oo. At syempre, mga kababayan, ine-expect ko po na kayo po ay makikisabat sa atin today. Ine-expect ko po yan. Walang labis, walang kulang. Dahil I'm sure marami ho kayong gustong sabihin dito po sa ating magiging topic. So, pwede po kayong mag-comment dito po sa ating YouTube channel. Oo, nakikita ko ngayon yung mga comments dyan sa chat room. Also, iniintay ko yung sa Facebook. Parang wala pa yung sa Facebook eh. Para mabasa ko rin yung mga comments sa Facebook. Ayan. Naka-live na rin ba tayo sa Facebook? Yarn. Para makita ko yung mga comments. Ayun. Live chat. Yan. Okay, yan. So, babasahin nun natin ang inyong mga comments, babasahin natin ang inyong mga ang inyong mga komento, whatever, babasahin natin yan para ay, shucks. Sorry. I-mute natin yung Facebook. Yan. Sorry, narinig. Hindi ko lang kung narinig niya pero pumasok sa speakers ko yung yung isang ating live stream. Oo. Anyway, so meron pa tayong guest tonight. Let's see, malay natin biglang sumingit si Yusek Claire, di ba? Hindi natin alam. Pero well, for now, tayo muna dito sa ating channel. Oo. Tapos of course, pwede rin ho kayong tumawag mga kababayan. Pero sesenyasan ko kayo kung kailan kayo pwede tumawag, ha? Ang atin pong phone number na pwede nyo pong tawagan ay 0960-826-9015. Okay? Ulitin ko po. 0960-826-9015. Yan po ang ating WhatsApp phone number. So, pwede ho kayo tumawag sa WhatsApp. Kung gusto nyo po ng line mismo, pwede rin naman. Excuse me. Pwede rin naman i-live yan dito sa ating tawag dito sa ating programa. So, I will be expecting your calls later. Sasenyasan ko po kayo kailan kayo pwede tumawag. Pero kung kayo po ay OFW at gusto nyo po mag-participate sa ating kwentuhan po ngayon, no? Mag-download lang po kayo ng WhatsApp. Doon ko po kayo aabangan sa WhatsApp. Okay? Nakikita ko may mga nagme-message din pala sa WhatsApp dito sa number na ito. Oo. FYI po, no, ito pong number na ito ay exclusive lamang para sa Pinasabat na ating show, radio show. So, wag ko kayong mag-message kapag weekday. Hindi ko nababasa yan. Hindi ko yan nababasa. This is not my personal number. This number is specifically for our YouTube channel, for our YouTube show at the Radyo Pilipinas show na Pinasabat. Okay? Once again, ayan, 0960-826-9015. Maya-maya po, mga kababayan. Okay? Pag-usapan natin yan. Pero, eto na.
kwentuhan muna tayo. Magkwentuhan muna tayo, mga kababayan. Oo. Kasi, alam naman ho natin na 2 araw na nagpapasabog etong si Zaldico. 2 araw na ho siyang nagpapasabog. Netong kanyang sinasabi na 100 billion peso insertion sa General Appropriations Act ng 2025. Okay. So kahapon po, mga kababayan, sa mga nasumusubaybay po sa ating YouTube channel na Coach Jared Live, pinag-usapan ho natin kung gaano ka-imposible yung sinasabi ni Zaldico. And it is an utter lie. It's an outright lie. Isa ho itong kasinungalingan na galing mismo sa bibig ng demonyo, mga kababayan. Malinaw na malinaw ho yan. Bakit? Okay, bibigyan ko kayo ng ating dahilan dyan. Una, kahapon, pinag-usapan natin na nagbanggit si Zaldico na nagbigay daw ng instructions ang ating Pangulo, si President Bongbong Marcos, kay Zaldico sa Singapore matapos ang eleksyon ng May 2022. Okay. Mga kababayan, hindi pa po presidente si President Bongbong Marcos ng May 2022. Kung titignan nyo po ang tradisyon at nasa atin pong constitution na ang atin pong Pangulo ay umuupo every after the first day after June 30 ng election year. Okay. So, ibig sabihin, kung May 2022, sinabi ni Zaldico na nakausap daw niya ang ating Pangulo sa Singapore kasama si former Speaker Martin Romualdez at sinasabi niya na siya daw ay hinabol. Siya daw ay hinabol ng isang Presidential Security Group member at nag-abot ng isang brown bag talaga, no? Nag-abot ng isang brown bag kung saan nakasulat ang mga instructions ng insertion na nagkakahalaga ng 100 bilyong piso. Yan po ay imposibleng kwento. Dahil number 1, hindi pa po presidente si PBBM ng May 2022. Immediately after the elections. Hindi pa ho siya Pangulo noon, mga kababayan. Napaka-imposible po na maikipagpulong ang ating Pangulo, no less in Singapore, outside the country, immediately after the elections at magbibigay agad siya ng insertions. Isa pa po, mga kababayan, isa pa po is si Presidente ay nagpunta sa Australia kasama ang kanyang pamilya immediately after the elections. So, paano pong masasabi ni former Congressman Zaldico na siya ay nakipagpulong sa Pangulo sa Singapore noong Mayo 2022 kung ang Presidente during the time, Citizen Bongbong Marcos, President-elect Bongbong Marcos during the time, ay nasa Australia? Paano mangyayari yun, mga kababayan? Which would now lead me to another question. Sino ang ngayon ang nag-abot kay Zaldico? Hindi ho ba? Sino ho ang Pangulo noong panahon na yon? Noong May 2022. Sino ho ang Pangulo? Kayo na ho ang sumagot niyan, mga kababayan. Alam niyo naman ho kung sino ang Pangulo noong Mayo 2022. Dahil si Presidente Bongbong Marcos ay nag-oath-taking lamang noong July 1, 2022. So, alam niyo na agad.
Oo, alam niyo na agad kung meron mang naipagpulong kay Zaldico na isang pangulo noong May 2022, ang immediate na maiisip natin ay kalala niyo na. Let's not name names anymore. Oo, nakakulong na siya, mga kababayan. Oo. So nakakulong na siya. It's, I mean, kayo na bahala. Oo, kayo na bahala. So, yun po yung unang mali sa kwento ni Zaldico. Pangalawang kamalian po, mga kababayan. Hindi lamang po ako nagsasabi nito. Pati mga eksperto, pati mga senador, pati mga miyembro ng gabinete. Oo. Sinabi po kasi ni Zaldico, mga kababayan, na inutusan daw siya na mag-insert ng 100 billion pesos. Alam nyo, mga kababayan, kahapon pa lamang sinasabi na ho natin, it does not make sense. It does not make sense for the President of the Philippines to instruct ang isang miyembro ng Kamara de Representante na maglagay ng insertions. Bakit? Pwede niyang iutos yun sa miyembro ng gabinete kung saan hawak niya diretso kung saan meron siyang jurisdiction. For example lang naman ito, ha. Hindi natin sinasabi na nagginawa talaga ito ni Presidente Bongbong Marcos. Pero itong example natin just shows how ridiculous the claims of Zaldico are. Kung halimbawa, totoo na may insertions na 100 billion, hindi na ho kailangan padaanin niyan kay Zaldico. Tatawagan lamang po ni Presidente si Secretary Manuel Bonoan o kung sino man ang kanyang DPWH Secretary, sasabihin lang niya, "Bossing, insertan mo ako ng 100 billion dyan sa mga proyekto mo sa DPWH." Automatic, pasok yun sa National Expenditure Program pag pumayag si Bonoan. Di ba? Automatic, pasok yun dun sa National Expenditure Program. So, di ba? It does not make sense. Bakit pa siya kukuha ng isang loudmouth katulad ni Zaldico, tapos isusugal pa niya ang kanyang integridad at kredibilidad para lang magsama ng isa pang tao na madaldal at posible siyang ilaglag in the future? It does not make sense. Okay. Punta ngayon tayo sa pangatlong punto. So it does not make sense na isama si Zaldico at utusan pa siya para mag-insert ng 100 million. Pero meron pa tayong pangatlo, mga kababayan. Ito yung pinakamalala. Ito talaga ang argumento na talagang dumudurog sa kasinungalingan ni Zaldico. Okay. Mga kababayan, kung talagang nagpasok si President Bongbong Marcos ng 100 bilyong piso para kay Zaldico, para kurakutin niya bilang kickback in the future, bakit siya nag-veto? Bakit nag-veto ang ating Pangulo ng amount na 194 o 195 billion pesos? Hindi ho ba? Kung magnanakaw ka, sisiguraduhin mo na yung nanakawin mo ay naroon sa kung saan pwede mong manakaw. Dapat nasa batas at nasa National Treasury yung nanakawin mo. Pero mga kababayan, si Presidente mismo ang nagtanggal ng 195 billion pesos. Di ba? Siya mismo ang nagtanggal ng 195 billion pesos. So what does that mean? Ang ibig sabihin, mga kababayan, nagsisinungaling si Zaldico.
Dahil walang pinapasok, walang iniutos sa kanya na mag-insert ng 100 billion pesos. Automatic eh. It does not make sense, mga kababayan. Wala hong sense na sabihin na nag-insert si PBBM ng 100 billion para lamang i-veto niya ito bago niya pirmahan at gawing batas. Ano yon, change of heart? Diba? Ano yon, change of heart? Nagbago isip ng magnanakaw, sasabihin niya, ay parang ayoko nang nakawan yung 100 billion, i-veto ko na lang. Diba? It's stupid. Pasensya na po, pardon my French. Nakala ko nandito ako sa live stream ko. Pasensya na. Okay. Hindi ba? It does not make sense. It does not make sense ho, mga kababayan. It does not make sense. Bakit bilang isang magnanakaw, quote-unquote, kung magnanakaw talaga si Presidente Bongbong Marcos dyan, ipapalagay niya kay Saldico para lamang tanggalin niya at the end. Hindi ba? Wala akong sense. Wala akong sense, mga kababayan. So obviously, doon po sa naunang video, ito pong si Saldico ay nagsisinungaling. Nagsisinungaling ho siya, mga kababayan. Obvious po na makikita po natin dito sa mga ganap ng video ni Saldico na nag-iimbento lamang siya ng kwento. Hindi ba? Very, very obvious po, mga kababayan. Kitang-kita ho ang pag-iimbento nila ng kwento. Sabi ni 1 million views. Nagkamali ang direktor ng pelikulang Maletang Basura sa Baha. Sorry, natawa naman ako dun sa pelikulang Maletang Basura sa Baha. Anyway. Okay, basa tayo na ibang comments. Sabi ni Addictus Rex, mas wholesome siguro pag katangahan. Siguro. O sige, na lang gamitin natin, di ba? Oo. Sabi ni Black Lotus, nilango ang statements ni Saldico. Di ba? I mean, it does not make sense, mga kababayan. Sa unang video pa lang yun, yung unang video pa lang yun. May second po, mangalawa pa ang Saldico today. Oo. Dumalawa pa ang Saldico ngayong araw na to. Ang sabi ni Gabi Kalubiran, pag nag-veto ba, coach, saan mapupunta ang veto? Wala, burado siya. Buburahin siya sa batas. Therefore, hindi mo siya magagamit. Hindi mo siya makukuha. Oo, buburahin yun, tanggal yun. Merong merong strike through. Oo, buburahin yun. Meron yung linya sa gitna. Tapos, hindi napapansinin yun. Wala na. Wala nang access yun. Vetoed nga, sabihin, tinanggal ng presidente, binura ng presidente. Yun, Sir Gabi. So, ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng gastusan. Hindi mo pwedeng paglaanan ng pondo. Wala kang pwedeng gawin doon. Vetoed siya. Hindi siya parte ng batas. And take note, mga kababayan, Take note, mga kababayan. Ang budget po natin ng Pilipinas is a law. Batas po yan. Every year, yan po ang kaisa-isang panukalang batas at ang isang batas na pinipirmahan ng presidente na single most important budget piece of legislation na ginagawa ng ating gobyerno. Hindi ba babalik yun sa treasury? No, hindi siya makakasama sa bilang. Ganun siya. Isipin nyo ganito, mga kababayan. Isipin nyo. Siyempre, may mga pamilya naman tayo. May mga asawa or partner. So, halimbawa, every month, nag-uusap kayo ng partner mo o ng asawa mo. Nagbabudget kayo. Siyempre, di ba, merong sahod. Sasahod ka. Pagsasamahin nyo yung sahod nyo kung pareho kayo magtatrabaho. Tapos, kukumpitin nyo yung mga gastos nyo. Ganyan. So, habang nag-uusap kayo ng partner nyo o ng asawa nyo, nakita nyo merong isang gastos doon, sabi nyo, parang hindi na yata natin kailangan tong gastos na to. I-hold na lang muna natin yung gastos na yan. Burahin natin. Burahin natin. So kapag binura nyo, ano nangyayari?
Kapag tinanggal nyo, pag binura nyo yung budget na iyon, anong mangyayari doon sa budget na iyon? Paglalagakan nyo pa ba ng pondo? Paglalagakan nyo pa ba ng pondo? Siyempre, hindi na. Hindi nyo na ho paglalagakan ng pondo yun kasi nag-usap na kayo ng partner mo o ng asawa mo na hindi nyo paglalagakan ng pondo. Ganon din ho sa veto ng budget. Specifically ng budget ha. Kapag na-veto ho yan, buburahin na yan sa budget. Tatanggalin na yan sa budget. Hindi na ho yan paglalagakan ng pondo. It's as if it did not exist. Wala na yun. Wala na. Oo. Wala na ho yun. Burado na yun. Burado. Wala na. Kaya nga imposible yung sinasabi ni Saldico eh. Imposible talaga yung sinasabi ni Saldico na nagpalagay si PBBM ng 100 billion sa kanyang budget. Bakit? Kasi nagbura siya ng 195 billion pesos. So paano mangyayari yun? Hindi ba? Paano mangyayari yun? Imposible ho yun. Yun ang ibig nating sabihin. Yun ang ibig nating sabihin mga kababayan. Sabi ko nga po kapag sa live stream natin kanina bago po tayo sumalang dito sa ating radio show, no? Ang sabi ko po sa ating live stream kanina, bigyan po natin ng dignidad ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-iisip. Mag-isip po tayo mga kababayan sa mga naikinig po sa radyo at sa TV nitong ating pong palatuntunan dito sa Radyo Pilipinas. Bigyan ho natin ng dignidad ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-iisip. Isipin po natin maigi paano ho magkakatotoo yung sinasabi ni Saldico. Kung yung kwento po niya ay punong-puno ng kontradiksyon. Nag-uumapaw sa kontradiksyon mga kababayan. Hindi na ho natin pinag-uusapan dito kung ikaw ay DDS, kung ikaw ay loyalista, ikaw ay pro-admin, anti-admin. It does not matter. Ang pinag-uusapan na ho natin dito ay kung nagpapa-auto ba kayo o hindi. Bilang mga Pilipino, tayo po dapat ay hindi basta-basta kumakagat sa mga ganitong klaseng balita. Lalong-lalo na yung nagsasalita, siya yung primary, siya yung main plunderer na inaakusahan. Or isa sa mga main plunderer na inaakusahan. Bigyan ho natin ang ating mga sarili ng dignidad na gamitin ang ating isip. Huwag ho tayo magpapakaangat. Huwag ho tayo magpapagamit sa mga propaganda ng mga politiko diyan. Dahil alam naman natin ang gusto lamang nila maitago ang korupsyon na in-expose ng Pangulo sa kanila. No joke ho yan, no joke. Oo, no joke ho yan. Ayan, kinote tayo ni Edong Cereza Porso. Bigyan ng dignidad ang sarili sa pamamagitan ng pag-iisip. Di ba, mga kababayan? Wag ho tayo magpakapapit o maging puppet ng mga politiko. Gamitin ho natin ang ating mga isip. Wag din ho tayo maging puppet ng ating mga reliyon kung saan tayo lumaki. Gamitin ho natin ang ating pag-iisip, mga kababayan. May sarili ho tayong isip, meron ho tayong free will. Meron na tayong freedom of expression. Kalaki po sa freedom of expression is the freedom to choose between what we believe is right and what we believe is wrong. Huwag po tayo magpapauto, mga kababayan. Diyan po ay napakalanging insulto sa pagkatao nyo, sa pagkatao ho natin. Kung tayo po ay magpapauto sa layaw ng mga politiko, sa propaganda ng mga politikong katulad ni Saldico. Bigyan ho natin ng dignidad ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-iisip, mga kababayan. Isa pa, mga kababayan. So, yun ho yung una. Yun ho yung unang video, mga kababayan. No? Kanina, nagpalabas na naman ng bago. Etong si Saldico. Oo. Nagpalabas na naman ng bago, guys. Oo, nagpalabas na naman ng bago. Ngayon, sa video na ito, so,
Minsan ang sarap na lang minsan parang ang sarap maglabas ng tunay na na gusto mong sabihin, yung gusto mong magmura, gusto mong tawagin silang kung ano-ano. Pero dahil nasa mainstream media ka, kailangan mong pigilan. So, wag muna. Oo, sa live stream na lang natin. Oo. Wag muna dito sa ating radio show. Sa live stream na lang natin. Pati sa mga tumatawag mamaya, wag bubura. Oo, sa mga tatawag mamaya. Anyway, ito, pag-usapan natin yung pangalawang video. Sa pangalawang video, ano naman yung pasabog? Oo. Ang pasabog naman sa pangalawang video, mga kababayan, yung pila ng mga maleta. Yung pila ng mga maleta, mga kababayan, nakita nyo ba yun? Nasa loob ng garahe, nasa gitna ng dalawang sasakyan, merong pila ng mga maleta sa gitna. Yung isa 1.5 sabi 1.5 na bukang bagong bili, mga kababayan. Tapos yung isa merong parang merong what do you call this, parang merong tag, warranty tag yata yung isa. Oo, mga kababayan, antindi, akala ko Rimowa. Sa Rimowa, magkano? Di ba? Parang nasa 20 to 30,000 ang isang Rimowa, mga kababayan. Sale pa yon, 20,000, 30,000, no? Naka-sale pa. Oo. Anyway, eto na. Pinakamatindi. Sabi ni Saldi ko, totoo po ang sinasabi ni Orly Gutesa. Ayun, galing. Ang galing-galing. Totoo daw ang sinasabi ni Orly Gutesa, mga kababayan. Oo. Pero ilang minuto na ba tayo nagsasalita dito? Siguro mag-break muna tayo, mga kababayan. It's 9:03 ng gabi. Oo, mag-break muna tayo bago natin pag-usapan yung ating next topic. Magbabalik po ang Pinasabat dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kita-kita po tayo, guys. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Okay, welcome back mga kababayan dito po sa ating Pinasabat with Coach Jared radio show dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Wag niyo kakalimutan na mag-subscribe dito para lagi po kayong na-update sa mga ganap dito po sa ating dito po sa radio show ng Radyo Pilipinas at lagi rin po kayo na-update sa mga balita. Hindi lang ako nandito, marami hong mga nandito na
may mga reporter, etc. So may kompleto ang mga balita dito. Tapos ano pa ba? Follow nyo rin yung kanilang Facebook page. Makikita nyo naman yan. I-type nyo lang Radyo Pilipinas sa Facebook. Makikita nyo yan. Nandun din tayo ngayon. Oo. And syempre, meron din po tayo sa meron po tayo sa TV, Channel 3 sa TV Plus at Channel 45 to 49 sa GMA For the Box. Okay. Game. So, yung unang video, pinag-usapan natin kanina. Sa unang video, pinag-usapan natin kanina. Ngayon, second video, mga kababayan. Ito, matindi. Ang ganda-ganda na itong second video na ito. Ito na yung mayroong pila ng maleta. May pila ng maleta, mga kababayan. Okay. Sige. Nagpakita itong si Zaldico ng maleta. At ang kanyang premise sa buong video, di ko na ipapakita. Gusto ko kanina pinag-iisipan ko kung ipapakita ko yung video ni Zaldico. Pero wag na kasi para ko nang ikinalat din ang kasinungalingan niya. So, itong si Zaldico, nag-upload ng second video niya. Yung second video niya, mga kababayan, tawag dito, puro mga maleta. Oo. Sinasabi niya na tama daw yung kwento ni Orly Gutesa. Okay. Game. Sige. Pag-usapan muna natin, ano ba yung kwento ni Orly Gutesa? Ang kwento po ni Orly Gutesa, in not so many words, mga kababayan, ang kwento po ni Orly Gutesa ay siya po ay nagtrabaho kay Zaldico noong December 2024. At noong nag-umpisa siya magtrabaho kay Zaldico noong December 2024, siya daw ay napag-utusan na magpadala na mag-deliver ng 46 yata, 46 or basta ganun, marami. 3 beses daw siyang nag-deliver ng mali-malitang cash. Oh. Mali-malitang cash, mga kababayan, ang i-deliver nitong si Orly Gutesa. At ang sabi niya, mga kababayan, i-deliver niya ito sa 2 address. Actually, 3. Meron pa palang isa. 3 address. Ipinadala niyo, dineliver daw niya ito sa address ng Pangulo sa Malacanang, sa address ni Martin Romualdez or former Speaker Martin Romualdez, at sa bahay ni Zaldico. Ngayon, mga kababayan, ito. Si Zaldico, ang sabi niya, totoo daw ang lahat ng sinasabi ni Orly Gutesa. Maliban sa isa. Oo. Maliban sa isa, mga kababayan. Totoo lahat ng sinabi ni Orly Gutesa maliban sa isa. Ano yun? Na nag-deliver daw sa kanya ng pera. Ayun, antindi talaga. Di ba? Galawang kriminal to si si Zaldico Di ba? Doon pa lang madudurog agad ang kanyang kwento. Bakit? Siya nga yung nag-hire, di ba? Siya yung kumuha kay Orly Gutesa bilang isang empleyado ng kanyang security. So, paano hindi magdi-deliver sa kanya? Paano hindi magdadala sa kanya ng pera? Kung totoo. Kung totoo. Paano hindi magde-deliver sa kanya ng pera? Okay. So, dun pa lang, mga kababayan, kita nyo na may nagsisinungaling. Imposible na sabihin ni Zaldico na totoo yung mga sinasabi ni Orly Gutesa maliban lang sa mga bagay patungkol sa kanya. Diba? Kalokohan yun, guys. Napakalaking kabalintunaan nun. Diba, Del Toto Balduesa, everyone is corrupt except Zaldico. O diba? Ganun ang gusto yung mangyari ni Zaldico Lahat ng tao corrupt maliban sa kanya. Okay. So doon may problema. Ano pa yung isang problema? Kung titignan nyo yung mga pila, pinakapakita siyang picture Nagpakita siyang picture.
Pila-pila yung maleta, pila-pila lahat. Daming mga dates, guys. Oo, simula May hanggang November, merong mga date. Screenshot ng mga messages ang kanyang ipinakita. Screenshot Okay. Anong sinabi doon sa mga date? 2024 lahat. May 2024, June 2024, August 2024. Ano ba mga date yun? Wait lang, titignan ko ha. Parang nandito pa yata sa record ko yun sa computer Wait lang. Tingnan natin. Ito. Ayan, June 27, 2024. Nawala. Wait. June 27, 2024, October 2, 2024, August 16, 2024. Ito yung August 16, yun yung merong price tag pa na 1.5. Mukhang naka buy one take one yata o naka-sale, naka red tag sale yata yung isang maleta, guys. Kala ko pa naman Rimowa. June 3, 2024, January 8, 2024, June 14, 2024, November 29, 2024. So, May 1, 2024. So, lahat po ito, mga kababayan, ay merong petsa na 2024. Lahat, mga kababayan. Ang tanong, mga kababayan, na kailangang masagot ni Zaldico. Akala ko ba ang pinag-uusapan natin na insertion na 100 billion pesos ay sa 2025 national budget? Ulitin ko ha. Akala ko ba ang pinag-uusapan nating budget ay yung 2025 budget, kung saan sinabi ni Zaldico na inutusan siya ni President Bongbong Marcos mula pa noong 2022 na mag-insert ng 100 billion pesos na budget. Take note ha, 2022 pa yung utos, hindi pa presidente si BBM. Inutusan na siya na mag-insert ng 100 billion pesos. Kailan lang niya nagawa? 2024 budget season para sa 2025 budget. Ganun siya kabagal, guys. ganun kalayo yung distansya ng panahon. But anyway, okay, game. So ngayon, may tanong. Kung ang mga date ng cash out ay lahat sa panahon ng 2024, paano nagkaroon ng insertion ng 2025? Saan kinuha? Paano? Kasi mga kababayan, kung sa 2025 budget inilabas o sa 2025 isinama yung 100 billion pesos, kailan ilalabas yung budget nun? 2025. January 1, 2025. Hindi pa nga kasi holiday pa yun 2025 ilalabas yung budget. 2025 magkakaroon ng bidding. Di ba? Kasi kailangan magkaroon ng proyekto para mailabas yung budget 2025 magkakaroon ng bidding. 2025 magkakaroon ng pagkakataon para mag-request ng SARO para para mailabas ang budget, mabayaran ng mga kontraktor, etc. 2025 dapat lahat yan mangyayari. Wait lang, bakit 2024 pa lang nagbayad na kay PBBM? 2024 pa lang? May problema ka sa kwento. Nakipag-usap ka kay Thanos, hinira mo muna yung time stone, nag-time travel ka. Oo. O kinausap mo si Marty McFly ng Back to the Future, hinira mo muna yung sasakyan at bumalik ka sa 2024 para ibigay yung budget na inilabas noong 2025. Ano yung time travel? Ang hirap nun, guys. At saka mga kababayan, the sheer amount of 100 billion, kasi merong may mga hindi nag-iisip na mga Duterte supporters, ang sinasabi nila, hindi in advance yan, advance.
The sheer amount of 100 billion, mauubos lahat ng pera ni Saldico. Mauubos lahat ng kinurakot ni Saldico. Paano nangyari yun? Ano, abonohan ni Saldico lahat? 100 billion? Baka mabenta niya ang Miss Ibis. Hindi ba? Baka maibenta niya ang ang tawag dito, yung SunWest, para lang mai-advance yung yung 100 billion. Jacket ba ni Saldico yung gamit to? Actually, sinadya ko to talaga. Nag-brown jacket din talaga ako. Speaking of, buti pinaalala mo, Rodmar. Oo. Sinadya ko talaga to. Nag-brown jacket talaga ako. Para gayahin yung para gayahin yung itsura ni Saldico. Problema ko lang, mga kababayan, nakapal ang buho ko eh. Hindi ko mapanipis yung buho ko, guys. Kaya ganun. Hindi ko mapanipis yung buho ko, guys eh. Pasensya na. Kaya ako nag-brown jacket. Anyway, ayun na nga. So, paano nangyari yun? Na in-advance yung pagbabayad kay President Bongbong Marcos tsaka kay Congressman Martin Romualdez? How? Paano? 100 billion pesos yun. 100 billion pesos yun, guys. Oo. 100 billion pesos yun. Paano? Sige, kwento nyo. Paano naabonohan ni Saldico yun? Di ba? Yun ang hirap, mga kababayan. Kung kaagatin nyo lang yung kwento ni Saldico, hindi mo binibigyan ng dignidad ang iyong sarili. Oo. Hindi mo binibigyan ng dignidad ang iyong sarili. In short, nagpapauto ka doon sa politiko na pinapainggan mo. Nagpapauto ka, hindi ka nag-iisip para sa sarili mo. Uto-uto ka. Legit. No joke. Alam niyo, mga kababayan, ang stupid eh. Again, pardon my French, but it's really stupid. Ito ginawa ni Saldico ay isang napakalaking kabalintunaan. Ito ay isang napakalaking kasinungalingan. Dahil hindi ho ito bumabangga sa katotohanan. Hindi ho ito bumabangga sa katotohanan, mga kababayan. May script pa yun. May script pa. Ibig sabihin, inupuan niya, pinag-isipan niya kung ano yung sasabihin niya. Tapos, nagkasala-salabat pa rin. So obviously, nagsisinungaling si Saldico. It's very, 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 very obvious. At kung ikaw ay nagpapauto sa naratibo ni Saldico, may kulang ka sa pag-iisip. Dahil hindi ka nag-iisip. Baka ang pinapakinggan mo lamang ay kung ano yung itinuturo sa inyo, yung sinasaksak sa lalamunan nyo ng mga politiko na iniidolo nyo o yung mga influencer na iniidolo nyo. Bukas may bago na naman daw, part 3, sabi. Parang gusto pang labanan ng Avengers, baka parang gumagawa ba siya ng extended universe? The Saldico extended universe? Saldico flood control scam extended universe, ganon ba ang gusto niyang gawin? May part 1, part 2, part 3. Anak ka ng tipaklo. Diba? Ang hirap naman na yata ng ganon. Buti pa siya eh, pumayat na siya, kakatakbo eh. Ako, takbo ko ng takbo, di ako pumapayat. Anyway, mas marami pang views sa mismong channel ko. Well, hayaan natin yun, okay lang yun. Importante, andito tayo sa Radyo Pilipinas. Suporta tayo sa sa objectives ng ating administrasyon. Oo. But anyway,
Ang tindi guys ang tindi talaga ang tindi ng script, hindi pinag-isipan. At ito pa ang pinakamatindi mga kababayan. Itong pinakamatindi, nung hinamon, ang humamon, di ba? Ang humamon, Saldico, ang hinamon, Ombudsman Remulla. Woo! Galing! Hinamon pa mga kababayan si Ombudsman Remulla. Hinamon ang sabi, imbestigahan daw. Mag-imbestiga daw. China-challenge daw niya ang ombudsman na alamin ang katotohanan. Imbestigahan daw talaga ang presidente, pati si former speaker Martin Romualdez. Imbestigahan daw. Sumagot ang ombudsman. Anong sabi? Umuwi ka dito sa Pilipinas at pumirma ka ng isang sworn statement. Umuwi ka ng Pilipinas, patunayan mo lahat ng inaakusa mo. Ang problema doon mga kababayan, hindi uuwi si Saldico. Bakit? Siya yung isa siya sa mga principal ng plunder. Hindi uuwi yun. The fact mga kababayan, at lalo na sa mga DDS na nanonood sa atin ngayon, the fact na nagsasalita siya out of the country kung saan walang jurisdiction ang Pilipinas at hindi siya basta-basta mahuhuli, may problema ka. May problema ka. May problema ka. Obviously, malakas ang loob niya magsalita abroad. Malakas talaga ang loob niya. Kasi, nandoon siya abroad. Hindi siya mahuhuli. Hintayin lang natin yung pag nag-file na ng kaso ang ombudsman at nasa korte na ang mga kaso at na-cancel na ang passport niya. Diba? Hintayin lang natin. Parang yan parang ganito yan Parang yung mga sa social media, ito lagi ko nakukuha to sa social media siya sabi, pag napunta ka ng Davao, pumunta ka din sa teritoryo ko, babariling kita. May mga gumaganon. Okay. Pag pumunta ako doon, anong gagawin nyo? Wala. For sure. Bakit? Nasa social media Safe ka magsalita pag sa social media. Nung kabataan ko, walang social media. Kapag nagsalita ka ng ganon sa isang taong hindi mo kilala, sigurado gulpi ka. Sigurado yun. Oo. Pero ngayon walang ganong klaseng consequence. Ganon din mo kay Saldico. Malakas ang loob niya magsalita kasi nasa ibang bansa siya. Nagsasalita siya sa social media. So walang consequence. Maliban sa, pinag-uusapan siya. Wala na siya ibang consequence maliban dito. Di ba? Kaya malakas loob niya. Andun siya sa malayo. Try niyang sabihin niya dito sa teritoryo ng Pilipinas at kung saan iniimbestigahan siya doon sa mga katiwalian na inaakot sa kanya. Sa kanya may mga nagpapangalan Sa kanya malinaw ang money trail. Sa kanya malinaw. Doon pa lang sa SunWest niya. Yung kanyang pagiging kontraktor Doon pa lang kumikita na siya. Doon pa lang kumikickback na siya. Sa SunWest. Malinaw kasi ang paper trail sa kanya. Kaya nga naglabas na rin ng salita, naglabas na rin ng statement ang ating ombudsman na may mga kakasuhan na siya starting November 20 something, 25 or 22, basta ganun, November 20 something. Kasi nga mas sigurado nilang mahuhuli si Saldico dito sa Pilipinas. Kaya nga doon siya nagsasalita in the comfort and safety of his property in France. Oo. Bakit? Kasi dito may accountability sa Pilipinas. Doon pa lang questionable na agad yung kanyang testimonya. Huwag niyang sabihin na may nagbabanta sa buhay niya. Oo. Pakita niya talaga na may nagbabanta sa buhay niya. Pakita. Ano ba naman yung kahit
'di ba? Meron text, death threat, 'di ba? Ano daw yung death threat sa kanya? Mga comment ng tao sa social media? Yun daw ang death threat sa kanya. Sabi ng kanya abogado, mga death threat daw ng mga tao sa social media. Ha? Hindi pala personal sa'yo? Mga taong nagko-comment lang pala sa social media? Ganon? Diba? Anyway, mga kababayan, buksan na natin. Napapahaba ang aking pagkuda dito. Pinasabat nga ang channel natin. Dapat kayo nagsasalita eh. O game, bibigyan natin ng pagkakataon kayong lahat na maglabas na inyong saloobin dito po sa ating Pinasabat radio show dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nakikita nyo po yung number dyan sa taas. Nakikita nyo? Ayan yung number sa taas. 0960-826-9015. Pwede nyo yan tawagan. Nag-iintay na po ako ngayon. Nasa tabi ko lang po ang telepono para sagutin ang lahat na inyong mga tawag. Pwede rin, magbabasa rin ako ng comments dito sa ating magbabasa rin ako ng comment sa ating YouTube channel at Facebook page. Pero gagawin natin yan, mga kababayan, after our break. Magbe-break muna tayo. And then saka tayo magtatawag ng mga comments and calls. Okay? So, see you in a bit, guys. Break muna tayo. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. And we are back, mga kababayan, dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayong araw ng Sabado, alas 9:30 ng gabi. At sana po ay kayo ay nag-e-enjoy dito po sa ating palatuntunan ngayong Sabado ng gabi. Oo. So, we are now going to open our lines for calls and for your comments. So, tawag lang po kayo, mga kababayan. Nandiyan po ang numero ng Pinasabat YouTube radio show dito po sa taas. Nakikita nyo? Ayan, sa taas. Ay, napalit. Kanina number yan eh. Oo, ano ba yung number ulit? Wait, di ko memorize. Ayan, 0960-826-9015. Oo, tawag po kayo dyan
para i-share nyo po yun yung mga opinion, okay? Again, reminder lang, no, keep it smart and keep it clean, okay? Bawal po ang mga pagmumura, lalong-lalo na. Oo, at keep it smart mga kababayan, okay? So ang topic po natin, kayo po ba ay naniniwala sa mga sinabi, sa mga pasabog ni Zaldico patungkol sa 100 billion peso insertion ng Pangulo? Oo, syempre. O game, naghihintay ako mga kababayan. Pero magbabasa muna ako ng comment, no, habang naghihintay ako ng tawag. Okay, wait lang. Naka-ano pala na, kaya pala hindi ko marinig, naka-silent ang ano. Okay? Okay, game. Tawag po kayo mga kababayan. Ready na po tayong tumawag ng inyong mga Ready na tayong tumanggap na inyong mga tawag. Pero babasa muna ako ng comment habang naghihintay ng calls, ha? Game. Sabi ni Richard Mendoza, dapat ipahuli ng gobyerno ng Pilipinas sa Interpol sa abroad si Zaldico para dalhin dito sa Pilipinas. O, mangyayari po yan, sir, pag meron na pong kasong nakafile. Inihintay lamang po yata ang pagpapile ng kaso, mga kababayan, para si Zaldico magkaroon ng Interpol Red Notice at siya ay maaresto para dalhin dito sa ating bansa. Ayan, may tumatawag na, guys. Game. Okay. Hello, sir. Welcome po sa Pinasabat at Pinasabat Radio Show. Tell us your name and age. Yehenia Cortez po. Ay, huwag na po last name, ma'am. Name lang po. Ano lang? First name and then age. Data privacy. Sige. Okay. Yehenia. Okay. So, ayan, ma'am Yehenia. 55 years old. 55 years old. Okay. Ito lang yung comment ko dun sa pinost ni Zaldico. I believe, kasi may din ako maggawa na AI, no? It's an AI. Kasi pansinin ninyo yung ngipin. Okay, yung ngipin yung sabi ko sa real photo niya, and then yung video niya, may gap yung mga ngipin sa baba. Right. Okay, so yun na isa sa mga napansin ko. Tapos, another comment about dun sa photo nung yung second video niya na pasabog something, yung mga maleta something. So, ang comment ko dun is hello? Yes, I'm listening. Photo of luggages and yung nandun siya in between sa mga cars, diba? Right. Pero may doon siya sa ano niya, may description ba siya ng bahay? Okay. May description ba siya ng loob ng bahay? May chandelier ba? May paintings ba sa wall? Ano yung description ng garahe? So it doesn't follow. Okay, parang nagbebenta lang siya ng online selling ng maleta. Right? Right. Oo. Parang buy and sell lang ng maleta. Kasi sa korte hindi admissible yung niya, yung kanyang picture kasi hello, asan yung mo? Yung nakalapag sa garahe, most probably garahe or some bodega, diba? Kasi lang nandoon, maleta, tapos yung kotse lang na side lang ng kotse, wala naman tatak, walang so yung mga hindi nila follow. So, right. Doesn't make sense, right? Yes, agree. So thank you. Thank you yung comment ko. Okay po, thank you Ma'am Eugenia for calling. God bless po. God bless. Okay lang po. Sige po. Thank you, ma'am. Okay, hindi ro kapanipaniwala mga kababayan kasi ang detalye lang parang parang 'di ba? Parang lang naman siya. Parang ipinatong lang doon or parang nagla-live selling lang ng maleta. Oo. So, weird Weird naman talaga. Very unusual. And it's not evidence, mga kababayan. I mean, how can you consider that evidence? Oo.
Anyway, ito pa po isa mga babayan. Okay, sagutin natin. Hello, sir. Sir, hindi ko po narinig yung comment nyo, sir. Pasensya na. Ano po uli yun? Medyo malayo po yung boses nyo, sir. Sir, pasensya na po. Pero pwede po ilapit nyo po yung mikropono sa bibig nyo. Medyo malayo po kasi. Hindi marinig. Ay, hindi marinig. Lalayo ako. Ayan, yun sir, narinig ko na yun. Malinaw yun. Malinaw na? Yan, malinaw, bossing. Go! Ano po pangalan nyo, sir? Go. Aldwin. Okay, sir, Aldwin. Go! Yung kay Sandy ko sa opinion ko lang, hindi ka panipaniwala yun yung mga sinabi nila. Hello? Yes, sir, opo. Hindi po ka panipaniwala because? Because, syempre, si PBBM na ng corruption. Right. Tapos, basta, siguro meron sa kanya. Nagmamando sa kanya. Kaya sinabi niya yun. Nasa niya. Right. Nagmamando sa kanya. Posible yan. Oo. Kasi nga di ba nga yung mga pinagsasabi niya, posible naman binito niya yung 194 million, tapos billion. Tapos 100 billion ang nakurakot ni PBBM. Di ba? Oh, right. Agree. Yun lang. Thank you very much, Sir Aldwin. God bless po. Thank you po sa comment. Okay, sunod-sunod ang tawag, mga kababayan. Okay. Next. Ay, meron akong 2 missed call dito. Sino unahin ko sa inyo? Tawag po kayo ulit. Opo. Hindi pala nagbi-busy, no? Wala palang busy line sa WhatsApp. Pasok lang siya ng pasok. Anyway, sige po, meron po akong 2 missed call dito. Tawag lang po kayo ulit, ha? Para masagot ho natin na maayos. So yun nga, no? So yung okay, ito na. Game. Hello po, good evening. Welcome to Pinasabat po. You're live, ma'am. Ano po pangalan niyo, ma'am, sir? Hello? Yes, ma'am, sir. Yes, name and name and age po. Opo, ma'am. Watching from Hong Kong. Hello, ma'am. Opo. Hello, sir. I'm watching from Hong Kong. Yes, ma'am. Ano pong pangalan natin, ma'am? Jessica Navarro. Ay, first name lang ang first name, ha? Jessica, ma'am Jessica. Okay. Sige po, ano pong masasabi niyo, ma'am? Hello. Hello, coach. I'm always watching from Hong Kong po. Thank you very much, ma'am. Masasabi ko lang dito kasi naiiyak talaga ako sa airport ng Pangulo tapos ganun ang ginagawa nila. Masakit sa dibdib ko kasi loyalist po ako ever since na namulat ako ng ganyan sa tatay ko. Marcos loyalist talaga sila, pero nakasubaybay talaga ako nung na-out ang mga Marcos po. Konting kwento lang tungkol dito kay Saldi ko. Nakamonitor din po kasi ako sa mga live ninyo at saka kay Attorney Claire. Hindi po talaga kapanipaniwala yan. Tapos ang kagabi medyo tumaas ang dugo ko kasi nga 56 years old na ako dito sa 56 years old na po ako. Tapos bigla akong minessage ng pinsan ko na nandun sa Dubai na magiting na daw ako sa katotohanan. Matanda, ako pa yung sinasabihan nila ng ganun. Sabi ko may kanya-kanya tayong prinsipyo at saka magkakaiba tayo ng yung pananaw upang unawa yung logic na sinasabi natin. Hindi ko maintindihan na Kristiyano tayo na bakit
mas pinapanigan nila yung mga masamang tao na lantaran naman kung gumagawa ng mga korupsyon, mga masasama magsalita, mga I mean yung kita naman sa mga naglilingkod ngayon sa bayan na sinasabi nila sila yung tapat na naglilingkod, pero I mean makikita sa mga gagawa nila at sa mga salita. Unang-una si Sara at si Duterte, sinuportahan ko yan. Bagamat hindi ako bumoto sa kanila kasi ang ko, biblically sinasabi ng Panginoon na ang mga presidente na itinalaga ay kinasihan ng Diyos. So dapat irespeto natin yun, pero bakit ganun ang ginagawa nila? So ngayon po, talagang masyado akong affected. Kasi ganun na lang ang ginagawa nila sa presidente na sobrang nagsusumika para maibangon ang Pilipinas. Pero ano yung ginagawa nila? Sobrang nila talagang minamaliit ang kakayanan ng Pangulo at palibasa hindi sila pinapatulan, talagang pinipilit nilang ibagsak ang Pangulo. Para para maligtas sila sa mga nagaganap ngayon na iimbestiga na makataka sila sa paghuhusga sa kanila. Parang gano'n ang bakit gano'n? Mas pinapaniwalaan nila yung mga kasinungalingan. Magaling sila magaling sila gumawa ng mga fake news. Hindi nila tinitingnan. Kaya nga sabi ko sa pinsan ko, dapat manood ka din ng mga mainstream media, ng mga, kumbaga kahit pamangkin ko, ganun minsan inaano ko na lang para hindi ako ma-stress pati pamangkin ko. Right. Gusto ng post tungkol sa yung mga vlogger na mga pangit naman yung walang mga kredibilidad. Kaya sabi ko sa kanila, dapat pinapanood din nyo yung mga may mga credibility katulad ni Atty. Claire, ni Coach Jared. Ay, thank you po, ma'am. Sana po, tulungan nyo talaga ang Pangulo dyan. Nakasuporta lang ako kahit na wala akong magawa. Pero pinagpipray ko lang po talaga ang Pangulo. Lang po, Coach, sana maparusahan talaga yung mga may kasalanan. At saka yung si Sally ko, talagang dapat maparusahan siya. Thank you very much po, Ma'am Jessica. Opo, ingat po kayo sa Hong Kong, ma'am, ha? Opo. Sabi po pala ng taninlo ko, matalino daw po kayo kasi sabi ng mga kasamahan niya sa work. Thank you very much po, ma'am. Ma'am, baka may gusto kayo shoutout, ma'am? Huwag na po. Sige po, ma'am. Thank you very much for your call. Damang-dama po namin ang suportan niyo po sa administrasyon. Sa mga shoutout ko na lang yung mga kapatiran, yung mga tunay na nanampalataya sa Panginoong Diyos at mga nakakilala sa Panginoong Diyos na bagamat magkakaiba tayo ng prinsipyo, dapat matuto po talagang gumalang sa kung ano ang itinalaga ng Panginoong Diyos. Thank you very much, ma'am. Hindi po lahat ng Kristiyano parang tama din yung kumbaga tama yung kahit Kristiyano, yung magkakaiba pa rin ng yung pangunawa, yung pagkilati sa mga politiko, magkakaiba pa rin po. Yes, thank you very much po, ma'am. Tulad ng opo, salamat, Coach. God bless po, ma'am. Ingat po kayo dyan sa Hong Kong. Bye po. Opo. Lagi po akong nanonood sa inyo. Salamat po, ma'am. God bless po. Okay, bye-bye po. Thank you. Okay. Naman ako, natouch naman ako kay nanay. Oo. Emotional siya doon sa sa kanyang comment. Natouch naman ako. Ang dami tumatawag, guys, sa game. Sagutin na natin to. Ang dami tumatawag. Paulit po, paulit. Tawag lang po ulit. Ayan, may tumatawag yan. Hello po. Welcome po sa Pinasabat. You're live. Hello, sir. Yes, ma'am. Ano pong pangalan natin? First name po. First name lang. Ano pong first name natin, ma'am? Ano po, ma'am? Nilda. Yes. Okay, Ate Nilda. Ma'am, mag-request lang po ako, ma'am, ha? Pwede pong pakilayo, pakihinaan ho muna yung
yung pinapakinggan natin kasi nag-echo po. Okay po. Ayan, better. Okay po, ayan po, narinig ko na kayo malinaw. Game. Opo, nakikinig po ako dun sa at lagi akong updated sa mga balita. Ako'y hindi naniniwala dun sa ni Saldico. Yes. Kasi si Pangulo nga yung nag-open about sa corruption, di ba? Right. Yeah. So, yung anong tawag nito? Tapos iba pa yung pinagbibigay si Pangulo, samantalang siya nga yung nag-open noon. Kaya napakasama talaga nila. Yeah. So parang siya na ngayon nagbunyag, siya pa yung sinisisi pa. No? Pero andito kami, marami kaming nagmamahal dito sa Singapore, sa Pangulo. Ayun. Thank you very much. Usapan namin yung mga kaibigan ko dito na pag-uusapan namin na yung about dyan. Kaya, pero kami, yung para bang easy lang kami na, sige, mag-rally sila. Pero Pangulo pa rin after ng rally nila. Right. Opo. After ng rally nila, presidente pa rin si Bibi. Ayan. Right. Okay po, ma'am. Thank you very much po. Baka may gusto po kayo shoutout, ma'am. Out po sa mga kaibigan ko dito sa Sentosa Cove. Sentosa. At sila Grace, at Kulot, Babylyn, Carol, Jocelyn, mga kaparehas kong PBBM. Nice. Opo. Hello? Maraming dito. Ate Lenny, shout out. Ayun. Thank you very much po, Ma'am Nilda. God bless po dyan sa Singapore. Enjoy. Okay po, God bless po. Okay, ang daming tumatawag, guys. Wait lang, ha? Wait lang. Medyo, ayan, pa-vibrate ko na lang, or silent. Ayan, dami tumatawag, guys, eh. O, game. Una-unahan na lang, ha? O, game. Okay. Wait lang, speaker ko lang, ayan. Hello po, you're live sa Pinasabat YouTube. YouTube po. Hello? Hello? Ay, ma'am, pahina po ng ating volume dyan ng radyo para malinaw po ang pasok nyo. Nag-e-echo, ma'am, eh. Yes, hello. Ayan po, game. Ano po pangalan natin, ma'am? First name lang po, first name lang. Ana. Ma'am Ana, ano po masasabi natin sa ating topic? Naniniwala ka ba kay Saldico? Ay, hindi. Malaking kalokohan po yun, sir. Sige po, ma'am. Ano pong palagay nyo? Sabat na po. Lagi po kong nakikinig. Actually, updated ako para sa iyo, no? Yung idol talaga kita ko. Thank you, ma'am. Talagang very educational ang sinishare mo sa lahat ng tao. Thank you very much po. Yes, oo. Natutuwa ako na nakausap ko po kayo. Thank you very much po, ma'am. Opo. Ma'am, ano po, baka may gusto kayo i-shoutout bago po natin ibaba yung tawag. Yes, pa-shoutout sa husband ko kay Edward Cano. Sir Edward, shoutout daw po, sabi ng misis niyo. Yes. Lagi kami magkasama niya nanonood. Ayun. Kasama kami nanonood. Basta ikaw. Thank you very much po, ma'am. Si Cristiana Figuera, si Senator Llamas, si Nyolo. Hindi po Senator si Llamas, sir. Ma'am, ano po siya? Dati siyang press secretary yata. Yes, so Senator Edu. Senator Edu. Okay po. Okay po. Narinig ko kayo. Salamat. Pero sa lahat po ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, ipagdasal po natin na maging maayos, lalo na yung mga nangyaring sakuna.
sana po save tayo ng Panginoon. Right. Agree. More power po sa Senate, lalo na po kay President Tito Sen at saka po kay Senator Ping Lacson. Oo, para matuloy-tuloy na po ang justice for all. Kawawa naman po yung mga anak namin na hindi pa nga pinanganganak, may utang na. Nice. Oo nga po Ma'am, thank you very much po sa pagtawag, ma'am, ha? Yes, thank you. Tatawag ako ulit sa susunod. Abangan ko po yan, ma'am. Thank you very much. God bless po. Thank you. Okay. Bye. Thank you. Bye-bye. Ang daming tumatawag. Okay, eto. Ang bilis, Tawag agad. Okay. Ay, nawala. Binaba, ma'am. Tawag po kayo ulit. Huwag niyo po baba. Oo. Pasensya na po kung hindi ko po nasasagot yung iba kasi meron pong ongoing na call. May incoming na. Ayan. Okay. Hello po. Welcome po sa Pinasabat Radio Show sa Radyo Pilipinas. Ano pong pangalan natin, sir? Ma'am, first name lang po. Hello? Parang wala. Hindi ko marinig. Speaker naman. Yan, hello? Nawawala. Hindi natin marinig Naku, malapit na matapos ang programa. Okay, wait lang ha. Tawag po kayo ulit. Di po kayo marinig. Okay, ayan. Ang hirap daw makapasok. Okay, game. Ito, next. Ayun. Hello po. Hello po. Ayun. Hello. Yes, hello. How are you po? Ano pa pangalan nila? Okay lang po. Ano pangalan nila? Pwedeng let na lang po. Sige po, Ma'am Let. Wala akong problema. Ano pong masasabi natin sa ating topic today, ma'am? Ang masasabi ko lang po, parang pag naririnig ko po, parang nabubwisit talaga po ako. Sa totoo lang. Sa mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Lalo na yung mga nagsama-sama mga kurakot. Pagsama-sama silang nakakainis talaga. Sobrang ginagawa nila. Kung ano yung pinakamagandang presidente na naano natin ngayon. Siya pa yung sinisiraan nila. Sobra. Kung nasinig po ako, parang gusto ko pong lumipad. Parang ano po ay. Gusto ko lumipad, ma'am? Lumipad para sumama na rin sa mga rally na sana para sa gobyerno. Yun nga ang wala no? Walang rally para sa gobyerno. Ano? Oo. Blood boy. Yun na. Oo. Pero laban lang po tayo, ma'am, ano? Hindi po ba? Opo, laban lang po. Pero ingat po kayo dyan lagi at saka lagi po ako nanonood po sa inyo. Maraming salamat po, ma'am. Marami pong mga dito, mga DDS. So, okay lang. Pero marami din pong mga lalo na mga Katoliko. Mostly po sa mga Katoliko, marami pong mga DDS. Pero marami din pong mas marami pong mga Katoliko ang makagobyerno. Right. True. Opo. Ma'am, baka may gusto po kayo. Shoutout. Sa totoo lang po. Ano po, ma'am? Ano yung kay Sarah? Pero sa totoo lang po, mas marami po kaming mga dito, mga loyalists o mga pro-administrator. Right. Kasi ayaw po namin talagang makaupo ang isang nagmumura. Alam naman naming mga sobra talagang ninakaw o kaya tapos ngayon nila si Presidente pang magkakaroon ng kasalanan. Opo, ma'am. Sobra. Nakakanginig ng alit. Nice. Ma'am, baka meron po kayo gusto i-shoutout bago po Marami din po kasi tumatawag. Pasensya na po. Baka gusto po kayo shoutout, ma'am?
Okay lang po. Ayoko na pong mag-shoutout. Okay na po yan. Sige po ma'am, kung na lang mag-shoutout sa inyo ma'am. Shoutout po ma'am. Diyan. Okay. Salamat po. Ingat po ma'am, maraming po salamat sa pagtawag. God bless po. God bless. Yes. Grabe, 31 missed calls oh. Okay, last na to. Last natin. Asa na? Ay, nawala yung call. Incoming call, yan. Last call natin for today, guys. Hello? Hello po? Hello? Oh, Coach. Yes, ma'am. Ano pong pangalan natin? First name po? Ludes po, from Taiwan. Ma'am Ludes. Opo, ano pong masasabi niyo sa ating topic? Ay, nako po. Ay, nakakagigil po yung mga tanga-tanga, mga didig. Talaga. Ma'am, kalma po, kalma. Bawal po magmura, ma'am. Bawal po mga ganyan salita sa air, eh. We're online. Nasa mainstream po tayo, ma'am. Opo. Nakakagigil po. Pati ba naman po yung mga, kung sino po yung presidente na gumagawa ng kagaganda ng Pilipinas, yun palaging sinisiraan nila. Diyos ko, yung mga, ewan ko pa, bakit ang tanga-tanga mga tao? Ma'am, kalmahan po natin, ma'am. Baka mawala po ako sa air, eh. Sorry. Opo. Ako nagigil sa iyo, Coach, eh. Maraming salamat po, ma'am. Na po may magising naman yung mga tao na gustong sirain ng Pilipinas. Alam naman nila na masyado silang kurakot. Yun pa rin talaga ang inaano nila, kinakampihan nila. Ko Diyos ko. Nakaka-high po kasi lalo na pag nagme-message ka, nagre-reply ka sa mga comments nila. Ay, kahit anong gawin mo talaga, wala talagang manalo. Ay, sus, Mariosep. Sabi ko na lang, ay nako, kahit anong gawin mo sa mga taong ganyan, hindi mo talaga mababago ang isip nila. Bakit? Siguro na na sila sa kulto-kulto na yan. Ay, grabe. Sige po. Okay po, ma'am. Ma'am, baka may gusto po kayong batiin, gustong i-shoutout. Ay, shoutout ko po yung mga DDS po na hindi naniniwala at nagbibingi-bingihan sa mga nangyayari sa Pilipinas. Yun sila lang po, isa-shoutout ko. Sana maging masaya sila sa ginagawa nila. Salamat po, ma'am. Okay, nag-shoutout po sa mga DDS. So, salamat po, Ma'am Lourdes. God bless po. Sige po, bye. Bye. Ayan. Tawag po, kuha pa ba ako isa? Isa pa? Kaso 1 minute na lang tayo, guys. Overtime na tayo. Mahirap magpinas. May magpinas, mahirap mag-overtime. Pero ang dami kong missed calls, guys. Marami pong salamat sa mga tumatawag ngayon. Pero okay lang po ba? Tawag po ko uli kayo next week. Kasi malapit na tayo matapos. Mag-wrap up na ako. Opo. So, mga kababayan, I'm very thankful na sa mga tumawag at sa mga hindi po natin nasasagot ngayon. Marami pong salamat. But we'll have to put siguro next week mas aagahan ko siguro yung pagtawag sa mga phone call para mas marami akong ma-entertain na tawag. Pero bago tayo magtapos, mga kababayan, wag ho nating kakalimutan na ngayon po, this time, we are now in a battle of perceptions. Tayo po ngayon ay nasa labanan ng perception. At karamihan po dito, mga kababayan, ay wala hong ebidensya. Karamihan ng mga ipinapalabas po sa atin ngayon, ng mga sinasabi ng mga taong tulad ni Saldico, sinasabi ng mga taong tulad ni Sara Duterte, karamihan po dito ay walang basehan. Yung kanila po mga batikos laban sa administrasyon ay mga kathang isip lamang po nila, mga kababayan. At dahil nga this is a battle of perception, ang gusto lamang ho nilang mangyari ay maniwala kayo. That's it. At pero ito lamang po ang aking hiling sa sambayan ng Pilipino, sa mga nakakarinig po sa atin. Aking hiling lang po ay simple lamang. Bago po kayo magdesisyon kung kanino kayo maniniwala, pag-aralan nyo po muna ang mga sinasabi, pag-aralan nyo po ang history ng kanilang mga sinasabi, ang konteksto ng kanilang mga binabanggit bago ho tayo maniwala. Unahin po natin, mga kababayan, ang ating freedom of choice. Opo. At mga kababayan, tulad nga ng sinasabi ko po kanina, bigyan po natin ang ating mga sarili ng dignidad
sa pamamagitan ng pag-iisip. Opo, tayo na po ang maunang umisip ng mga bagay-bagay. Huwag ho tayong basta-basta magpapa-impluwensya sa mga naratibo ng mga taong merong gustong itago. So, ayun po mga kababayan, overtime na po tayo. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Subscribe po kayo dito at mag-follow sa Radyo Pilipinas at i-promote ko na rin po ang aking sariling YouTube channel. Punta po kayo, Coach Jarrett Live. Nandun po ako, live daily po ako nag-livestream doon. At magkita-kita po tayo sa ating susunod na palatuntunan. God bless everyone and see you sa susunod na Pinasabat. Bye everyone, God bless, bye! Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas Sabat with Coach Jarrett. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jarrett. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat kasama si Coach Jarrett. Opinyon ng masa, sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jarrett. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.